Ako si Kalem, isang mandirigmang ipinanganak noong leap year. At ang aking tadhana'y nakatadhana na bago pa man ako unang huminga. Sabi ng matatanda, bawat ika-4 na taon, isang mandirigma ang isinisilang sa aming lahi upang maging tagapagtanggol laban sa lumalakas na kadiliman na nagtatangkang lamunin ang mundo. Ang aking mga matay nakatanaw sa malayong abot ng kalangitan, habang ang aking isipan ay binabalot ng mga tanong tungkol sa aking kapalaran. Noong bata pa ako, madalas kong marinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga tagabantay ng kalendaryo. Mga mandirigmang may angking tapang at lakas, ang tanging hadlang sa paglaganap ng kasamaan. Aking nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na parang isang mabigat na baluti na hindi ko kayang tanggalin. Subalit, sa kabila ng takot, alam kong hindi maiiwasan ang araw na ito. Ang aking pagsasanay ay nagsimula sa murang edad. Ang aking ama, isang dating mandirigma, ang nagturo sa akin ng lahat ng kanyang nalalaman. Matapang siya at puno ng karanasan. Kalem, madalas niyang sabihin, ang dilim ay hindi natutulog. Kailangan mong maging handa sa lahat ng oras. Ang kanyang mga salita ay tila ukit sa aking isipan. Isang paalala ng laban na darating. Di nagtagal, ang araw ng aking pag-alis ay dumating. Sa sentro ng aming bayan, nagtipon ang mga tao upang magpaalam. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dalangin para sa aking kaligtasan. Kalem, huwag kang susuko, bulong ng isang matandang babae habang hinahaplos ang aking balikat. Naramdaman ko ang kanyang pangamba, ngunit higit sa lahat, ang kanyang pag-asa. Habang naglalakbay ako sa kagubatan, nadarama ko ang presensya ng kung anong hindi maipaliwanag. Ang mga puno'y tila nagmamasid at ang hangin ay puno ng misteryo. Isang bagay ang sigurado, hindi ako nag-iisa. Ang dilim ay nandyan, nagmamatyag at naghihintay ng pagkakataon. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagliliwanag sa kalangitan, naramdaman kong may ibang nilalang sa paligid. Ang mga anino'y gumagalaw, tila may sariling buhay. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng nakakabinging tunog ng mga yabag na papalapit. Pinaghandaan ko ito, hinugot ang aking espada at humanda sa laban. Hindi nagtagal, isang nilalang na nababalot ng kadiliman ang lumitaw. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit at ang kanyang nangiti ipuno ng pang-uyam. Kalem, sabi nito sa malamig na tinig, ang iyong panahon ay dumating na. Naramdaman ko ang dagundong ng aking puso, ngunit hindi ako nagpadala sa takot. Hindi mo ako matatalo. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ang aming laban ay naging madugo at walang humpay. Sa bawat hampas ng aking espada, nadarama ko ang bawat sakripisyo ng mga naunang mandirigma. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang nilalang sa lupa. At ako'y napaluhod sa kanyang tabi. Sa kanyang mga huling sandali, bumulong siya ng isang babala na nagpaigting sa aking damdamin. Kalem, hindi mo pa nakikilala ang tunay na kadiliman. Ang iyong laban ay nagsisimula pa lamang. Nagpatuloy akong nakaluhod habang ang dilim ay unti-unting naglaho at ang liwanag ng buwan ay bumalik sa kanyang trono sa kalangitan. Sa gitna ng katahimikan, isang pakiramdam ng pangamba ang bumabalot sa akin. Ano ang susunod na hakbang? Sa dilim ng gabi, nararamdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata sa aking paglalakbay. Sa pagdating ng ika-16 na taon ng aking buhay, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin. Mula sa pagkabata, alam kong ako'y naiiba. Ipinanganak ako sa isang araw na bihira lamang dumating sa kalendaryo, ang leap year sa aming maliit na bayan. Ako ang tanging may kapalarang maging tagabantay laban sa kadiliman. Ngayong nagising na ang mga anino ng nakaraan, ang aking kapalaran ay nag-uumpisa.
Sa likod ng mga bundok na tila nagtatangkang abutin ang kalangitan, naroon ang sinaunang templo ng mga tagabantay ng kalendaryo. Kasama ang aking mga kapatid sa pakikipagsapalaran, naglakbay kami upang hanapin ang sagot sa mga misteryong bumabalot sa aming mga buhay. Si Lyra, ang matapang na mandirigma ng tagsibol, at si Kyle, ang matalino at tusong mandirigma ng taglamig, ay naging matalikong mga kaibigan sa kabila ng aming pagkakaiba. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Ang templo ay napapaligiran ng mga puno at halaman na tila nagtataglay ng sariling buhay. Ang mga bulong ng hangin ay nagdadala ng mga kwento ng mga mandirigmang nauna sa amin. Sa loob nito, naroon ang mga sinaunang kasulatan na nagsasalaysay tungkol sa kasaysayan ng aming lahi. Ang mga tagabantay ng kalendaryo ay itinalaga upang labanan ang kadilimang pumipigil sa pag-ikot ng panahon. Bawat isa ay may natatanging kapangyarihan na nakaugnay sa kanilang araw ng kapanganakan. Habang naglalakad kami sa loob ng templo, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Sa gitna ng altar, isang mahiwagang orasan ang umikot ng umikot. Tinutukoy ang oras ng pagdating ng kadiliman. Ang mga kamay nito ay lumilipat mula sa mga numero patungo sa mga simbolo ng mga sinaunang mandirigma. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili kung handa na ba talaga kami sa labanang ito. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid ng templo, nagbabanta sa katahimikan ng gabi. Ito na ang simula, bulong ni Lyra habang hinahawakan ang kanyang espada. Sa isang iglap, lumitaw ang mga anino, bumabalot sa buong paligid. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa halimaw na galit habang unti-unti silang lumalapit sa amin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya mula sa lupa patungo sa aking mga paa. Nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko pa nararanasan. Nagsimula ang labanan. Ang mga espada ay kumikinang sa dilim. Ang mga anino ay nagtatangkang lunurin kami sa kanilang walang hanggang gabi. Si Kael, gamit ang kanyang talino, ay nagbigay ng utos na tila isang maestro sa isang orkestra ng digmaan. Ang mga anino ay nagkamit ng mga sugat, subalit hindi sila nagpatinag. Napagtanto ko na ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kanilang pisikal na anyo, kundi sa takot na kanilang dala. Habang naglalaban kami, isang kakaibang puwersa ang bumalot sa akin. Ang orasan sa altar ay naglabas ng isang liwanag na pumukaw sa aking diwa. Ikaw ang susi, bulong nito sa aking isipan. Sa isang iglap, hinawakan ko ang aking espada, at ang liwanag na nagmumula sa orasan ay tumawid patungo sa akin. Naghari ang kapangyarihan sa aking mga kamay. Nagbibigay sa akin ng sandata na kayang tumago sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng laban, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang anino, mas malaki at mas malupit kaysa sa iba, ang lumitaw sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot, habang ang kanyang tinig ay nagdala ng kilabot sa aking kaluluwa. Ikaw ang susunod, ang sabi niya, habang tinuturo ang nakasisilaw na liwanag mula sa orasan. Sa isang iglap, ang dilim ay naging mas makapal. Nararamdaman ko ang pagkapit ng takot sa aking puso. Ngunit bago pa man ako makagalaw, ang anino ay naglaho, na tila ba isang ilusyong nagbabadya ng mas malalim na banta. Ang kanyang huling mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Isang tanong na may dalang panganib at pag-aalinlangan. Ang laban ay pansamantalang natapos, ngunit ang pag-aalinlangan ay nanatili. Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? At paano ko malalaman ang sagot sa tanong na nagbabanta sa hinaharap ng aming lahi? Sa kabila ng tagumpay,
Alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Kasama ang aking mga kapatid, kami ay naglakbay patungo sa susunod na yugto ng aming pakikipagsapalaran. Dala ang pag-asa at pangarap na balang araw ay magtatagumpay kami laban sa kadiliman. Habang naglalakad kami palabas ng templo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking mukha. Sa likod ng bawat hakbang, naroon ang pangako ng isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ngunit sa gilid ng aking isipan, naroon pa rin ang banta ng anino at ang kanyang huling mga salita. Sa aming pagbabalik, nararamdaman ko ang pagdating ng isang mas malaking hamon, isang hamon na susubok sa aming tapang at katatagan. Sa gitna ng kaguluhan at dumadagundong na alingawngaw ng mga mandirigma, ako, si Elara, ay nakatayo sa gilid ng bangin. Ang hangin ay tila naglalambing sa akin, bumubulong ng mga lihim at mga pag-asang hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang mga salita ng aking mga ninuno ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Ikaw ang huling pag-asa, ang natatanging mandirigma na isinilang sa bisperas ng kadiliman. Pinagmamasdan ko ang kalangitan kung saan ang mga bituin ay tila nagsasayaw, naghahabi ng mga kwento ng nakaraan at mga hula ng hinaharap. Sa aking likuran, ang mga tagabantay ng kalendaryo ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga sandata. Bawat isa ay may dalang pag-asang maipagtanggol ang kanilang mundo mula sa paparating na panganib. Ang mga ito, ang aking mga kasama, ang mga mandirigma na ipinanganak sa mga natatanging araw, bawat isa ay may kanya-kanyang kapangyarihang hatid ng kanilang natatanging petsa ng pagsilang. Ang kalaban, ang dakilang kadiliman, ay patuloy na lumalapit. Isang nilalang na kumakatawan sa lahat ng kasamaan, naglalayong ibalot ang mundo sa walang hanggang gabi. Sa bawat paglipas ng taon, ito'y lumalakas, humuhugot ng lakas sa bawat pangungulila at takot ng sangkatauhan. Ang aming layunin ay simple, ngunit napakahirap. Pigilan ito o tuluyang maglaho ang liwanag. Handa ka na ba, Elara? Tanong ni Talia, ang mandirigma ng tag-araw na may mga mata tulad ng araw. Sa tuwing siya'y nagsasalita, tila bumubuhos ang init at pag-asa, nakapagpapalakas sa aming mga pagod na kaluluwa. Tumango ako, bagamat sa loob ay may agyo ng pag-aalinlangan. Paano ba ako magiging handa sa labang ito? Ako'y isinilang tuwing leap year, isang misteryosong kapanganakan na may hatid na kapangyarihan. Gayunpaman, sa tuwing naiisip ko ang kadiliman, ang aking puso ay tila nagiging yelo. Nagsimula na ang laban. Ang mga mandirigma ay humakbang pasulong. Ang mga sandata ay kuminang sa ilalim ng buwan. Sa bawat pag-atake, ang liwanag ay tila bumabagsak sa lupa. Nagiiwan ng marka ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ako'y sumali sa kanila. Ang aking espada ay sumasayaw sa hangin. Bawat paggalaw ay puno ng determinasyon. Ang pakiramdam ng pagsasanib ng aming mga kapangyarihan ay hindi maipaliwanag. Ang mga mandirigma ng kalendaryo ay nagkakaisa. Isang simponya ng liwanag laban sa awit ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng laban, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Isang puwersa na tila hindi ko pa nararanasan, hindi ko pa nakikita. Ang aking balat ay tila nagsimulang umusok. Ang aking mga mata ay nagningning ng kakaibang liwanag. Sa isang iglap, ang mga alaala ng aking mga ninuno ay bumalik. Ang kanilang mga boses ay nagiging mas malinaw, mas malakas. Elara, ikaw ay may hatid na kapangyarihan na hindi pa nagagamit. Ang pag-asa ng mundo ay nasa iyong mga kamay, bulong ng isang tinig, puno ng pagmamahal at pag-asa. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang aking tungkulin. Ang aking kapanganakan tuwing leap year ay hindi lamang isang kapritso ng tadhana. Ito'y isang pagpapala, isang pagkakataon upang baguhin ang takbo ng kasaysayan.
Sa paglabas ng aking tunay na kapangyarihan, ang mga bituin ay nagliliwanag ng mas maliwanag, ang kalangitan ay tila nagbubukas ng isang bagong landas. Ngunit sa kasagsagan ng aking bagong natuklasang lakas, isang hindi inaasahan na pangyayari ang naganap. Ang dakilang kadiliman ay nagbago ng anyo, tila nag-uumapoy sa galit at puot. Ang paligid ay nagdilim, at ang mga mandirigma ay nagising sa bagong takot. Ang kadiliman ay hindi karaniwang nilalang. Ito'y isang halimaw na may kakayahang kumopya ng aking kapangyarihan. Sa huling sandali, bago tuluyang lumubog ang liwanag, narinig ko ang isang pamilyar na tinig, isang tinig na puno ng pag-asa. Elara, hindi ka nag-iisa. Ang kapangyarihan mo ay hindi nagmumula sa iyo lamang, kundi sa pagkakaisa ng lahat ng mandirigma. At sa huling iglap, bago tuluyang maglaho ang liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa aking tabi. Isang mandirigma na hindi ko inaasahang darating. Isang pag-asa na hindi ko inaasahan. Si Kasyan, ang mandirigma ng mga bituin na matagal nang nawala, ay bumalik, dala ang liwanag ng mga tala. Ang aming mga kapangyarihan ay nagsanib, nagbubukas ng bagong daan, isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Paano nga ba naibalik si Kasyan at ano ang tunay na lihim ng kanyang kapangyarihan? Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang bagong pag-asa ay nagsilang ng bagong simula. Ang kinabukasan ng aming mundo ay nakabitin sa balanse, at sa aming mga kamay, ang liwanag ay nagniningning ng mas maliwanag. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng bawat araw, patuloy na lumalalim ang aking koneksyon sa kalendaryo, ang sinaunang kapangyarihan na nagtali sa amin ng aking mga kapwa mandirigma. Ang aming misyon ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng nilalang na umaasa sa balanse ng liwanag at dilim. Isang umaga, habang nakaupo ako sa ilalim ng sinaunang puno ng balete, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Isang malamig na hangin ang humaplos sa aking batok na tila may bumubulong sa akin mula sa kawalan. Alias, ang oras ng huling laban ay nalalapit na. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Hindi ko ito narinig noon, ngunit parang pamilyar ito, tulad ng isang alaala na matagal nang nakabaon. Sa paglingon ko, nakita kong wala namang ibang tao sa paligid. Ngunit naramdaman ko ang presensya ng isang bagay, o marahil isang tao na nagmamasid mula sa anino. Habang naglalakad ako pabalik sa kampo ng mga tagabantay, sinimulan kong maramdaman ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Bawat hakbang ay parang nagdadala sa akin palapit sa isang hindi tiyak na kapalaran, isang labanan na maaaring maging aming huli. Ngunit sa kabila ng panganib, naroon ang isang bahagi sa akin na nasasabik, na nananabik na harapin ang hamon ng kadiliman. Pagdating ko sa kampo, sinalubong ako ng aking mga kasamahan, sina Mira at Jiro. Alias, may balita kami mula sa mga orakulo. Bungad ni Mira, nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ang sabi nila? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Ang mga bituin ay nagbabanta ng isang malaking pagbabago. Sagot ni Jiro, sabay tingin sa akin ng may pag-aalala. Kailangan nating maghandang mabuti. Habang pinag-uusapan namin ang mga sunod na hakbang, biglang naramdaman ko ulit ang malamig na hangin, mas matindi, mas malapit. At sa isang iglap, nakita ko ito, isang anino, isang figura na tila hinubog mula sa dilim mismo, ngunit may pamilyar na anyo. Anino ng nakaraan, bulong ng boses sa aking isipan, mas malinaw na ngayon. Nagsimula akong mag-alala. Ito ba ay isang babala o isang paninindak lamang ng kadiliman? Ngunit bago ko pa man makapagdesisyon, biglang nagsalita ang anino. Alias, kilala mo ba ako?
Tanong nito, ang boses ay malamig, ngunit puno ng pamilyar na lamyos. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, ngunit naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa nilalang na ito. Bakit ka naririto? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Upang ipakita sa iyo ang katotohanan, sagot nito. Ang labanang ito ay hindi lamang sa pagitan ng liwanag at dilim. Mayroon pang mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng kalendaryo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin nito? Sa loob ng maraming taon, naniwala akong alam ko ang aming misyon. Ngunit ngayon ay tila may mas malalim na konteksto na hindi ko paganap na nauunawaan. Bumalik ka sa pinagmulan. Dagdag ng anino, bago ito naglaho sa hangin, iniwan akong naguguluhan. Agad akong bumalik sa mga kasama ko at isinalaysay ang nangyari. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mira. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko sigurado, sagot ko. Ngunit kailangan nating malaman. Kailangan nating bumalik sa pinagmulan ng lahat ng ito, sa lugar kung saan nagsimula ang ating kapangyarihan. Nagpasyang maglakbay kami, pabalik sa pinagmulan ng aming sinaunang kaalaman, sa lugar kung saan unang natuklasan ng aming mga ninuno ang kapangyarihan ng kalendaryo. Isang mahaba at mapanganib na paglalakbay, ngunit ito lamang ang paraan upang maunawaan ang misteryo ng anino at ang banta ng kadiliman. Habang kami naglalakbay, hindi ko maiwasang isipin ang mga sinabi ng anino. Ano ang lihim na iyon na tila nakatago sa likod ng bawat taon, bawat buwan, at bawat araw ng aming mukaling kalendaryo? At paano ito makakaapekto sa aming nalalapit na laban? Ang mga tanong na ito'y bumabagabag sa akin habang kami naglalakbay patungo sa hindi namin nakikitang kapalaran. Sa pagdating namin sa aming destinasyon, isang matandang templo sa gitna ng kagubatan. Tila bumalik ang mga alaala ng aming mga ninuno. Hindi ko inaasahan ang aming natuklasan. Isang pahiwatig sa isang nakalimutang kasunduan, isang pangako sa pagitan ng liwanag at dilim na nawala sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang tungkol sa pagwawagi sa kadiliman, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng balanse na matagal nang nasira. Ngunit bago pa namin mas maunawaan ang lahat, isang malakas na kalabog, ang umalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Sa paglingon ko, nakita ko ang mga anino na nagsasama-sama, bumubuo ng isang forma na hindi ko inaasahan. Sa harapan namin, nakatayo ang isang nilalang na tila mula sa bangungot, ngunit may anyo na hindi ko maikakaila, isang anyo na parang akin. Ang anino ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, may mas malinaw na intensyon ang pagdating. Ang huling laban ay nagsisimula na, bulong ng hangin, habang kami pumuwesto, handang harapin ang hindi inaasahang kalaban. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang isang kakaibang kasiyahan sa aking puso. Ang pagkakataon na makumpleto ang aming tadhana at marahil ay malaman ang buong katotohanan. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na ng aking buhay ang laban para sa kalendaryo. Ako si Ilara, ang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, ang itinalaga upang labanan ang kadiliman na sumisikil sa takbo ng oras. Sa paglalakbay ko, nakilala ko ang iba't ibang mga tagabantay ng kalendaryo, mga mandirigma mula sa iba't ibang panahon at lugar, ngunit iisa ang layunin, ang protektahan ang pagkakasunod-sunod ng mga araw, buwan at taon. Sa bahagi mingka ng aking kwento, natuklasan ko ang isang lihim na magbabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aming misyon. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay nababalot ng kakaibang katahimikan habang kami ay naglalakbay patungo sa makalumang tore ng mga sibilisasyong matagal nang nawala sa alaala ng tao.
Ang tore na ito ay sinasabing tahanan ng mga lihim ng kalendaryo, isang lugar kung saan ang mga oras ay maaaring baluktutin at ang tadhana ng mundo ay maaaring baguhin. Sa pagpasok namin sa loob, ang mga pader ay nagmistulang buhay. Ang mga ukit at simbolo ay tila gumagalaw. Nagliliwanag sa bawat hakbang na aking ginagawa. Kasama ko si Natalia, ang tagabantay ng buwan ng Abril, at si Zephyr, ang tagabantay ng buwan ng Hunyo. Sila ang aking mga kasama sa laban, parehong matalino at matatag sa kanilang mga panata. Maging maingat, Elara. Bulong ni Talia habang kami ay lumalapit sa gitna ng tore. Ang lugar na ito ay puno ng mga patibong. Napansin ko ang isang makintab na bagay na nakalagay sa gitna ng silid. Isang sinaunang kalendaryong bato na may mga inskripsyon na hindi ko pa nakikita. Naglikha ito ng malaalon na liwanag, nagmumula sa gitna ng kalendaryo. Lumapit kami ng dahan-dahan. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Tila hinihila ako papalapit. Sa paghawak ko sa kalendaryo, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa likod ng silid. Sa likod ng pintuan, isang makipot na daan patungo sa isang liwanag na tila wala ng katapusan. Narinig namin ang mga tinig, mga bulong ng mga sinaunang tagabantay na nagbigay ng babala tungkol sa darating na panganib. Isa-isa naming tinahak ang daan. Sinusundan ng liwanag na nagmumula sa dulo. Pagdating namin sa dulo ng daan, bumungad sa amin ang isang kamanghamanghang tanawin. Isang higanting orasan na gawa sa mga bituin at konstelasyon ang nakasabit sa kalangitan, umiikot sa isang ritmo na tila nagsasayaw sa musika ng universo. Sa gitna nito, naroroon ang isang nilalang na hindi namin inaasahan, ang tagabantay ng kadiliman, si Noctis. "Ano ang ginagawa mo rito, Elara?" tanong ni Noctis. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Hindi mo ba alam na ang pagtatangkang baguhin ang takbo ng kalendaryo ay magdudulot ng pagkasira ng mundo?" Nagpalitan kami ng tingin. Alam namin na ang oras ay mahalaga at ang bawat hakbang na gagawin namin ay maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan. Subalit, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Biglang dumilim ang paligid at naramdaman ko ang pag-ikot ng oras na tila bumabalik sa nakaraan. Sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang mundo kung saan ang kadiliman ay nagtagumpay at ang kalendaryo ay nasira. Ang mga tagabantay ay nawala, ang oras ay hindi na dumadaloy ng tama, at ang mga tao ay nawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, may isang liwanag na kumikislap, isang pag-asa na nagmumula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Sa aking kaliwa, nakita ko ang isang libro na nakasulat, ang mga hula ng mga sinaunang tagabantay. Sa likod ng mga pahina nito, may isang prophecy na nagsasabing, ang mandirigmang ipinanganak sa leap year ay ang susi sa pagbabalik ng liwanag. Nagsimulang bumalik ang oras at ako'y nagising sa harap ni Noctis. Ang aking mga kasamahan ay nasa paligid ko. Alam ko na ang laban ay hindi pa tapos at ang tunay na huling laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit, ang twist sa lahat ng ito ay hindi pa namin alam kung sino ang tunay na kalaban. Maging si Noctis ay nagdududa kung sino ang nasa likod ng kadilimang ito. Sa huling sandali, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa likod ko. Isang mandirigmang hindi ko pa nakikita, na tila nagkukubli sa anino ng bawat tagabantay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kadiliman at alam ko na siya ang susi sa lahat ng ito. Ang cliffhanger ay ang pagngiti ng misteryosong mandirigma na tila nagsasabing, ang huling laban ay magsisimula sa paglipas ng oras, ngunit ang tunay na kalaban ay hindi mo inaasahan. Ngayon, handa na akong harapin
ang mga lihim ng kalendaryo at ang hindi inaasahang pagsubok na nag-aantay sa amin. Ang aming misyon ay nagsisimula pa lamang at ang tadhana ay nasa aming mga kamay. Sa aking pagkamulat, natagpuan ko ang sarili sa gitna ng isang malaparaisong kagubatan, ngunit sa kabila ng tila kapayapaan, mayroong diwa ng panganib na nagtatago sa likod ng bawat puno. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga sinaunang nilalang, mga tagapangalaga, ng kalendaryo na matagal nang nawala sa mundong ito. Ako si Lyra, isang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, ang huling pag-asa ng mga tagabantay ng kalendaryo laban sa lumalawak na kadiliman. Sa aking pagbagtas sa makapal na berdeng paligid, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa aking mga paa. Tila may palihim na sumusunod sa akin. Hindi ko makita, ngunit alam kong naroon ito. Isang kalaban na may balak na harangin ang aking misyon. Hanggang na ngayon, ang mga nakaraang laban ay nagturo sa akin na ang kadiliman ay hindi basta-basta sumusuko. Ang aking mga kasamang mandirigma ay nagbigay ng kanilang buhay upang maprotektahan ang kalendaryo, ang susi sa pagpapanatili ng balanse sa mundo. Ang kagubatan ay nagbukas sa isang maliit na clearing kung saan ang liwanag ng araw ay dumadaloy, tila isang patak ng ginto sa gitna ng berde. Dito ko nakita ang isang mahiwagang altar, isang lumang istruktura na gawa sa bato, iniukit ng mga sinaunang kamay. Ang altar na ito ang huling piraso ng puzzle, ang huling tagapagtanggol laban sa kadiliman. Kailangan kong ilagay ang sagradong talisman sa gitna nito upang panatilihin ang kapangyarihan ng kalendaryo. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa altar. Ang hangin ay lumamig at ang mga bulong ng kagubatan ay naging mas malakas. Alam ko na ito ang oras upang ilabas ang talisman, isang bagay na ibinigay sa akin ng aking mga ninuno. Puno ng kapangyarihan na hindi ko lubos na nauunawaan. Nilabas ko ito mula sa aking dibdib, isang maliit na piraso ng kristal na kumikislap sa liwanag ng araw. Ngunit bago ko pa man mailagay ang talisman sa altar, narinig ko ang isang ingay mula sa likuran ko. Isang figura ang lumitaw, balot sa madilim na balabal. Ang mga mata ay kumikinang tulad ng mga bituin sa gabi. Siya ang aking naging bangungot sa bawat laban. Ang pinuno ng kadiliman, si Malakar. "Bakit ka nandito, Lyra?" Ang tanong niya. Ang tinig ay malamig na parang yelo, ngunit may halong pag-usisa. "Alam mo namang hindi mo kayang baguhin ang itinakdang kapalaran." Nanatili akong tahimik. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa talisman. Alam ko na ang oras ay hindi pabor sa akin. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago pa niya ako harangin. Ngunit si Malakar ay hindi isang kalaban na madaling talunin. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa takot at kawalan ng pag-asa, mga bagay na palaging nagiging bahagi ng digmaan. Bago pa man ako makagalaw, siya ay sumugod. Ang kanyang mga galaw ay parang hangin, mabilis at mapanlinlang. Naramdaman ko ang lupit ng kanyang unang atake, ngunit nagawa kong iwasan ito. Ang pakikipaglaban sa kanya ay parang pagsayaw sa gilid ng bangin, isang maling hakbang, at ang lahat ay mawawala. Sa gitna ng aming laban, isang bagay ang bumagabag sa akin, isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Sa bawat pag-atake ni Malakar, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya, isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may bahagi sa kanyang kaluluwa na kumok-konekta sa akin, tulad ng dalawang piraso ng iisang puzzle. "Ano ang iyong balak, Malakar?" Tanong ko, umaasa na ang kanyang sagot ay magbibigay linaw sa aking nadarama. Ngunit sa halip na sumagot, siya ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may halong pagkalito. "Ikaw. Ikaw ang susi," bulong niya. Tila may natuklasang lihim na hindi niya inaasahan.
Ngunit bago ko pa man maunawaan ang kanyang sinasabi, naramdaman ko ang isang matinding enerhiya mula sa altar. Ang talisman ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. Ang kapangyarihan nito ay tila buhay na, humuhugot sa paligid. At sa isang iglap, isang liwanag ang bumalot sa paligid namin. Hinahati ang kagubatan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang huling laban ay hindi tulad ng inaasahan ko. Ang altar ay naging isang portal, isang pintuan patungo sa isang bagong mundo na puno ng hindi pa natutuklasang misteryo. At sa likod ng pintuang iyon, naroon ang tunay na kalaban, ang puwersa na higit pa sa kadiliman ni Malakar. Ako ay nanatiling nakatayo, ang talisman ay kumikislap sa aking kamay habang ang bagong mundo ay nagbubukas sa harap ko. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng portal, isang mas malalim na lihim ang naghihintay, at ang kapalaran ng kalendaryo ay nakasalalay sa aking mga desisyon. Ito ang aking kwento, ang kwento ng isang mandirigma na ipinanganak tuwing leap year, ang kwento ng huling laban ng mga tagabantay ng kalendaryo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na kahulugan ng koneksyon ko kay Malakar? Isang malamig na simoy ang bumalot sa akin nang tumuntong ang aking mga paa sa lupa ng Pebrero, ang pinakamatandang bahagi ng kalendaryo. Ang lupang ito ay kakaiba. Dito, ang mga araw ay tila naglalakad at ang oras ay parang pumipintig sa bawat hakbang. Ang bawat tao, puno at bato ay may sariling ritmo, isang palatandaan na ang Pebrero ang puso ng kalendaryo. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog. Ang mga bangungot ng mga nakaraang laban ay paulit-ulit na bumabalik sa akin. Ang mga sigaw ng aking mga kasamang tagabantay, ang mga nalugmok na katawan, at ang hindi maipaliwanag na kadilimang patuloy na sumusunod sa aking mga yapak. Ako si Kael, ang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, ang huling pag-asa ng kalendaryo. Ngunit sa mga sandaling ito, ramdam ko ang bigat ng aking kapalaran. Ang bawat hakbang ko ay tila sinusukat ng panahon. Ang bawat galaw ko ay tinatanong ng kinabukasan. Nang makarating ako sa gitna ng Pebrero, nakaharap ako sa isang tore na tila hinugot mula sa langit. Ang tore ay yari sa kristal na kumikislap sa ilalim ng maulap na kalangitan. Sa dulo nito, isang orasan na hindi gumagalaw, ang mga kamay nito ay nakatigil sa eksaktong 11:59. Ang tore na ito ang tinatawag na tore ng araw, ang sentro ng lahat ng kapangyarihan ng kalendaryo. Ayon sa mga lihim na tagubilin ng mga nakaraang tagabantay, dito matatagpuan ang huling sagot sa tanong na bumabagabag sa amin. Paano natin matatalo ang kadiliman na sumisira sa bawat buwan? Habang papalapit ako sa tore, naramdaman ko ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa akin. Ang hangin ay mas mabigat. Ang lupa ay tila gumuguhit ng mga linya sa ilalim ng aking sapatos. Alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat sulok ng Pebrero, naroon ang mga mata ng kadiliman, nagmamasid, nagbabantay. Ngunit hindi ito ang pinakamasakit na nararamdaman ko. Sa bawat hakbang ko, may kakaibang pulso sa aking dibdib. Isang tibok na tila humihila sa akin patungo sa tore. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang isang malawak na bulwagan na puno ng mga lumang aklat, mga orasan, at mga salamin. Ang mga salamin ay nagpapakita ng iba't ibang bersyon ng sarili ko. Isang Kael na hindi nagtagumpay, isang Kael na nadurog, isang Kael na nag-iisa. Tumingin ako sa isang salamin na tila humahatak sa akin. Sa loob nito, nakita ko ang isang bersyon ng sarili ko na suot ang isang itim na kapa. Ang aking mga mata ay pulang-pula at ang aking mga kamay ay puno ng kadiliman. Hindi ikaw ang tagabantay, isa kang tagasira, aniya ng Kael sa salamin.
Mabilis kong iniwas ang tingin, ngunit ang boses niya ay nagpatuloy sa aking isip. Hindi ko alam kung paano ko maitatanggi ang nararamdaman ko. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang kadilimang gumagapang sa loob ng aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ito ba ay bahagi ng aking kapalaran o isang sumpa na dala ng pagiging ipinanganak tuwing leap year. Sa likod ng bulwagan, natagpuan ko ang isang hagdan na paikot na pataas. Ang bawat hakbang ay naririnig, ang bawat tunog ay tila pumipintig sa aking dibdib. Nang marating ko ang tuktok ng tore, naroon ang isang altar na yari sa puting marmol. Sa ibabaw ng altar, may isang lumang aklat na nakakandado ng bakal. Sa tabi nito, naroon ang isang babae. Ang babae ay tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay kasing lamlam ng buwan. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay tila isang awit na nagmumula sa kailaliman ng panahon. Kael, ang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year. Huli ka na. Ang kadiliman ay narito na. Aniya habang dahan-dahang lumapit sa akin. Sinong ka? Tanong ko, ngunit alam kong hindi ko makukuha ang sagot na nais ko. Sa halip, itinuro niya ang aklat sa altar. Ang sagot ay narito. Ngunit kapag binuksan mo ang aklat na ito, hindi ka na magiging ikaw. May kapalit ang lahat ng sagot. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang kapalit na iyon? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa aking kaluluwa. Lumapit ako sa altar. Ang kandado sa aklat ay hindi ordinaryo. Ito ay yari sa mga piraso ng bawat buwan. Ang mga simbolo ng bawat tagabantay na nagbuwis ng buhay para sa kalendaryo. Nang hawakan ko ang aklat, naramdaman ko ang bigat ng kanilang sakripisyo. Kael, huwag! Bulong ng babae. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang tibok ng aking dibdib ay mas malakas kaysa sa kanyang babala. Binuksan ko ang aklat at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang alon ng enerhiya na bumalot sa akin. Ang mga pahina nito ay walang sulat, ngunit ang puting liwanag na lumabas mula sa aklat ay tila sumabog at bumalot sa buong tore. At doon ko natuklasan ang twist. Ang babae sa harap ko ay biglang nagbago. Ang kanyang pilak na buhok ay naging itim. Ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Ngumiti siya, isang ngangiting puno ng panlilinlang. Salamat, Kael. Matagal ko nang inaasamang pagbukas ng aklat na iyan. Ang kadiliman ay hindi kaaway mo. Ako ang kadiliman, at ikaw ang susi para sa aking tagumpay. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang kadiliman ay nasa akin na. Ako ang naging instrumento ng kanyang pagbabalik. Ang tibok sa aking dibdib ay hindi kailan mababala. Ito ang paanyaya sa kadilimang matagal nang naghihintay. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Sa kabila ng nag-aalab na mga hiyaw ng digmaan, ang aming kampo ay nanatili sa katahimikan, naghahanda sa darating na laban. Ako si Elario, ang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year. At sa akin, nakasalalay ang kapalaran ng mga tagabantay ng kalendaryo. Ang aming misyon ay sugpuin ang kadilimang hatid ng mga itim na araw, mga nilalang na nagtatangkang sirain ang balanse ng oras. Sa loob ng kampo, naririnig ko ang pag-ugong ng hangin, tila mga bulong mula sa mga espiritu ng nakaraan. Ang mga alon ng pagdududa ay unti-unting humahaplos sa aking kalooban. Paano ko magagampanan ang tungkulin na ito kung ang mga itim na araw ay tila mas makapangyarihan sa bawat paglipas ng oras? Hindi naglaon. Lumapit sa akin si Lisandra, ang pinunong mangkukulam ng aming grupo. Taglay ang isang nakakalap na mensahe mula sa sinaunang aklat ng mga propesiya. Ilario, wika niya, ang mga bituin ay nag-uusap. Mayroong lihim na nakabaon sa iyong pagkatao, isang pahiwatig na maaaring magbago ng lahat. Naguguluhan, tumingin ako sa kanya.
Anong ibig mong sabihin, Lisandra? Ang mga tala ng kalendaryo ay nagtataglay ng mga sagot. Patuloy niya. Ang iyong kapanganakan tuwing leap year ay hindi lamang isang kaganapan. Mayroong isang dahilan, isang koneksyon sa mga itim na araw na kailangan mong tuklasin. Sa kanyang mga salita, isang damdamin ng pagkabahala ang bumalot sa akin. Bakit ngayon lamang lumitaw ang impormasyong ito? At ano ang koneksyon na iyon? Ngunit bago ko pa man maitanong, biglang dumating si Kieran, ang paborito kong kasama sa labanan. Taglay ang balita mula sa harapan. Elario, kailangan ka na namin. Aniya, halatang nagmamadali. Ang mga itim na araw ay nagtipon sa lambak. Ang kanilang pinuno, si Moros, ay nariyan. Kailangan nating kumilos bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makapaghanda. Sumunod ako kay Kieran habang ang aming hukbo ay nagtipon. Ang aming mga armas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig, puno ng pangako ng darating na kaguluhan. Habang kami ay naglalakbay patungo sa lambak, ang mga sinabi ni Lisandra ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang koneksyon sa mga itim na araw? Ano ang ibig sabihin nito? Sa aming pagdating, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang mga itim na araw ay nagtipon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim. Si Moros, ang kanilang pinuno, ay nasa gitna, nakasuot ng baluti na tila sumisipsip ng liwanag. Mandirigmang ipinanganak tuwing leap year. Anya, ang kanyang boses ay parang kulog. Sa wakas ay magkikita na tayo. Ang kanyang mga salita ay tila bumalot sa akin ng yelo. Ano ang nais mo, Moros? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang katatagan sa aking tinig. Ang iyong kapanganakan ay hindi isang aksidente. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa misteryo. Ikaw ay isang bahagi ng plano, isang susi sa pagkalas ng mga tanikala ng oras. Sa kanyang mga sinabi, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang aking koneksyon sa mga itim na araw ay hindi lamang isang simpleng kaganapan. Ako ay bahagi ng kanilang plano, ngunit ano ang plano na iyon? Ako ba ay isang kaalyado o kalaban sa kanilang layunin? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang mga motibo. Dahil, Elario, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aanyaya. Ikaw lamang ang makakabukas ng pinto patungo sa bagong panahon. Sumama ka sa amin at ang kapangyarihan ng oras ay magiging sa iyo. Ang kanyang alok ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa aking isipan. Ang kapangyarihan ng oras, isang bagay na hinahangad ng marami, ngunit may kapalit. Ano ang magiging kapalit ng aking pagsama sa kanila? Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, ang tunog ng labanan ay pumutok sa paligid. Ang mga tagabantay ng kalendaryo ay sinugod ang mga itim na araw. Ang kanilang mga espada ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng kaguluhan, ang aking isip ay nababalot ng pagdududa at pagkalito. Habang ang mga espada ay nag-aalab sa paligid, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang damdamin na tila nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa isang iglap, naalala ko ang mga sinabi ni Lisandra. Ang aking kapanganakan ay may dahilan. Sa kabila ng lahat, kailangan kong tuklasin ang koneksyon na iyon. At ang tanging paraan ay ang sumuong sa kadiliman. Sa gitna ng digmaan, isang desisyon ang bumuo sa aking isipan. Ito ay isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Isang desisyon na maaaring magdala ng liwanag o kadiliman sa aming mundo. Nagpasya ako at ang aking desisyon ay magdadala sa akin sa isang landas na puno ng panganib at pag-asa. Habang ang laban ay nagpatuloy, isang bagay ang naging malinaw. Ang huling laban ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng katotohanan. At ang katotohanan iyon
ay nakatago sa loob ng aking pagkatao. At sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang pumutok, isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Ang aking desisyon ay nagdala ng bagong pag-asa, ngunit sa likod nito ay isang twist na hindi ko inaasahan. Ang aking kapalaran ay hindi ko na kontrolado, at ang mga susunod na sandali ay maghahayag ng lihim na matagal nang nakatago sa dilim. Sa aking paglalakbay, bilang isang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, natutunan ko na ang bawat hakbang ay may kaakibat na sagisag ng panahon. Ang tadhana ko ay hindi lamang nakatali sa mga bituin o sa kalendaryo, kundi sa dugo ng mga nauna sa akin na lumaban para sa liwanag. Ngayon, sa kanyang pinakamadilim na anyo, ang kadiliman ay lumalapit. Nagbabadya ng isang digmaan na hindi maiiwasan. Ang kaharian ng walang hanggan ay isang lugar na puno ng kababalaghan at hiwaga. Nakatayo ito sa ilalim ng mga ulap na tila mga katedral ng langit, at ang mga puno ay bumubulong ng mga sinaunang kwento. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, nararamdaman ko ang pagkapang ng kadiliman, isang malamig na paghaplos na nagbabantang lunurin ang lahat sa walang hanggang gabi. Kasama ang aking mga kapwa tagabantay ng kalendaryo, kami nagtungo sa gitna ng kaharian kung saan ang labanan ng mga sandali ay magaganap. Ang hangin ay may daladalang huni ng mga espada at pagnanais ng kaligtasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ngunit ang puso ko'y nananatiling matatag. Ako ang ipinanganak upang labanan ito at hindi ako aatras. Ito na ba ang katapusan? Tanong ni Ilara, ang mandirigmang tagapagtanggol ng mga equinox, sa kanyang pagtingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alinlangan, ngunit sa likod nito ay ang ningning ng pag-asa. Hindi pa, sagot ko, pinipilit na panatag ang aking tinig. Ang kadiliman ay hindi kailanman nagwagi sa puso ng mga tunay na mandirigma. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Ang tunog ng mga kampana, isang pagpalatandaan na nagsimula na ang laban. Ang mga kampana ay hindi lamang palatandaan ng oras, kundi ng pagsisimula ng isang bagong yugto sa aming pakikibaka. Ang lupa ay nagsimulang manginig, tila sumasayaw sa ritmo ng mga kampana. Ang mga anino ay nagsimulang bumuo ng mga hugis, lumilitaw mula sa mga kalaliman ng lupa. Sila ang mga sundalo ng kadiliman, mga nilalang na walang mukha, ngunit puno ng galit at puot. Agad naming hinugot ang aming mga armas, mga espada na naglalaman ng mga kapangyarihan ng panahon. Ang aking espada na may tatak ng mga leap year, espada ni Ilara na may kislap ng mga equinox, at ang espada ni Kael, ang tagapagtanggol ng mga solstice. Sa bawat wagayway ng aming mga espada, ang liwanag ay bumubulusok, nagsisimula ng isang sayaw ng liwanag at anino. Ang labanan ay naging mas matindi sa bawat segundo. Ang mga anino ay patuloy na sumusugod, ngunit kami hindi bumibitaw. Ang aming mga espada ay sumasagot sa kanilang mga pag-atake. Bawat isa ay naglalaman ng lakas ng oras na aming pinangangalagaan. Sa kabila ng dami ng kalaban, nararamdaman ko ang isang kakaibang tiwala. Ang aming pagkakaisa ay ang susi sa tagumpay. Sa gitna ng labanan, biglang lumitaw ang pinuno ng kadiliman, isang nilalang na may anyong tao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puwang na tila walang hanggan. Siya ay lumulutang sa ere, tila nagbabadya ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Mandirigma ng mga kalendaryo, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang inyong panahon ay tapos na. Sumuko na kayo sa kadiliman. Ngunit hindi ako papayag. Ang kadiliman ay hindi kailanman magtatagumpay sa mga mandirigma ng liwanag. Tugon ko, ang aking puso ay pumipitlag sa galit at determinasyon.
Nagpasya akong salubungin siya. Sa bawat wagayway ng aking espada, nararamdaman ko ang pag-agos ng oras, ang lakas ng mga leap year na aking kinakatawan. Ngunit sa gitna ng aming pagtutunggali, isang bagay ang nagpagulo sa aking isipan. Nararamdaman ko ang kakaibang pagyanig sa aking pagkatao. Isang pamilyar na pakiramdam na tila ba may hindi sinasadyang mangyayari. Ang aking espada ay nagsimulang magningning ng kakaibang liwanag. Isang liwanag na tila hindi ko kontrolado. At sa isang kisap mata, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ko. Nilalamon ako ng isang agos ng liwanag. Naramdaman ko ang pag-ikot ng oras, ang mabilis na paglipas ng mga sandali. Hindi ko alam kung saan ako dinadala ng liwanag na ito, ngunit alam ko sa aking puso na ito ay isang bagay na higit pa sa aming laban. Sa aking paglalakbay sa loob ng liwanag, isang mensahe ang dumating sa akin. Isang pakahiwatig na maaaring magbago sa lahat. Ngunit ang mensahe ay hindi malinaw, tila ba isang bugtong na kailangan kong lutasin. At sa dulo ng liwanag, isang anino ang nagpakita. Isang anino na may anyo ng isang mandirigma. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Siya ay ako, mula sa ibang panahon, mula sa ibang kwento. Ang oras ay bumagal, at sa sandaling iyon, naisip ko, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang koneksyon namin? At sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang isang tinig mula sa loob ng aking puso. Ang laban ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob. Ang tunay na kaaway ay hindi ang kadiliman, kundi ang mga lihim na nakatago sa likod ng bawat piraso ng oras. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang aking paglalakbay ay nagbukas ng isang pinto patungo sa mga misteryo ng panahon. Ako si Elara, ang mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, at sa bawat 4 na taon, ako'y muling nagigising upang tupdin ang aking tungkulin. Sa bawat pagbangon, tila isang panibagong mundo ang aking natutuklasan, ngunit ang kadiliman ay nananatiling pareho, laging nagtatago sa likod ng bawat paglipas ng araw, sa bawat pag-ikot ng kalendaryo. Ngayon, ang oras ng huling laban ay dumating na. Sa loob ng maraming siglo, kami, ang mga tagabantay ng kalendaryo, ay nagbantay sa balanse ng oras at liwanag. Subalit ang kadiliman ay hindi na lamang umaatake sa dilim. Unti-unti nitong sinasalakay ang bawat araw sa kalendaryo. Nagdadala ng pagtatapos sa lahat ng bagay na alam natin. Nakatayo ako sa gitna ng lumang templo ng oras. Ang mga dingding nito'y natatakpan ng mga lumang inskripsyon ng mga sinaunang tagabantay. Kasama ko sina Arion at Selene, ang aking mga kapatid sa digmaan, na kapwa ipinanganak sa parehong misteryosong taon. Sa aming mga kamay ay nakahanda ang mga sandata ng liwanag, mga espada na kumikinang sa ilalim ng pilak na buwan. Elara, si Arion ang unang nagsalita. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng pag-aalala. Ang propesiya ay nagsabi na ang huling laban na ito ay hindi katulad ng dati. Ang kadiliman ay may kakayahang baguhin ang oras mismo. Tumango ako. Tinitingnan ang mga simbolo sa paligid. Oo, at kung hindi natin ito mapipigilan, mawawala ang lahat. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang hangin sa paligid namin ay biglang lumamig. Isang senyales na ang kadiliman ay papalapit na. Nagsimula kaming maghanda. Pinagsama-sama ang aming lakas. Ang aming mga espada ay nagningning, tila nagsusumamo ng liwanag mula sa mga bituin. Sa isang iglap, ang kadiliman ay nagpakita sa harapan namin. Isang anyo ng anino na tila kumikislap sa bawat hakbang. Ang paligid ay nagbago. Ang mga dingding ng templo ay tila natunaw, nagiging bahagi ng isang malawak na kalawakan na walang hangganan. Kayo ang huling tagabantay, ang anino ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay bumubulong sa hangin.
Ngunit hindi ninyo ako kayang talunin. Ang oras ay nasa aking kamay. Lumapit si Celine. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang. Hindi mo makukuha ang oras, kadiliman. Ang liwanag ay laging mananaig. Nagpatuloy ang laban. Ang mga espada ng liwanag ay sumalubong sa anino. Ang bawat hampas ay nagdala ng kirot, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang anino ay lumalaban ng may kakaibang lakas, tila pinapagana ng mga siglo ng puot at galit. Ngunit sa gitna ng digmaan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa tuwing natatamaan ng anino ng aming mga espada, hindi ito naglalaho. Bagkus, ito'y nagiging bahagi ng paligid, naglalakbay sa oras. Napagtanto ko ang kanyang plano. Hindi niya intensyon na puksain tayo. Nais niyang baguhin ang oras mismo. Sa aking pagkataranta, nag-isip ako ng paraan upang pigilan ito. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Bigla, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Arion Selen, gamitin natin ang ating lakas upang isara ang oras sa paligid niya. Kailangan nating ipitin siya sa isang sandali. Tumango sila at sabay-sabay naming itinaas ang aming mga espada. Lumikha ng isang hugis ng liwanag na bumabalot sa anino. Ang kalawakan sa paligid ay tila nag-alab. Isang pader ng oras ang bumalot sa kadiliman. Ngunit sa huling sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang anino ay nagngiti, isang ngiting tila naglalaman ng lihim ng buong sansinukob. Kayo ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Sa kanyang mga salita, ang paligid ay biglang sumabog sa liwanag at kami ay natangay sa isang agos ng oras. Sa bawat pag-ikot, nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang mga digmaan, ang mga tagumpay, ang mga pagkatalo. Ngunit ang pinakamatinding alaala ay ang aking sariling kapanganakan, ang araw ng aking unang pagbangon bilang isang tagabantay. Dito ko natanto ang katotohanan. Ang kadiliman ay hindi kailanman isang kalaban. Ito'y bahagi ng kalendaryo mismo, isang puwersa na kailangan upang mapanatili ang balanse ng oras. Habang bumabalik kami sa kasalukuyan, isang tanong ang bumagabag sa akin. Kung ang kadiliman ay bahagi ng balanse, ano ang tunay na tungkulin namin, mga tagabantay ng kalendaryo? Sa aming pagbangon mula sa paglalakbay sa oras, ang templo ay bumalik sa dati nitong anyo, ngunit ang kadiliman ay nawala na. Kami ay nanatiling nakatayo, hindi na sigurado sa aming layunin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito'y hindi ang katapusan. Ito'y simula ng isang bagong kabanata, isang misteryo na kailangang tuklasin. Sa gitna ng katahimikan, ang kalendaryo ay nagpatuloy sa pag-ikot, at kami, mga mandirigma ng oras, ay nanatiling nagbabantay sa liwanag at kadiliman. Sa gitna ng kawalan, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang malawak na pintuan na yari sa itim na marmol, na tila nag-aanyaya sa akin na pumasok. Ang pintuan ay mayroong mga ukit ng mga sinaunang simbolo, mga tanda ng lumang kalendaryo na matagal nang nilimot ng panahon. Ang aking puso ay kumakabog habang unti-unti kong nilapitan ito, dala ang matinding kaba at pagnanasa na matuklasan ang lihim na nakatago sa likod ng misteryosong pasilyo. Ako si Arvin, mandirigmang ipinanganak tuwing leap year, pinalad na maging bahagi ng mga tagabantay ng kalendaryo. Mula sa pagkabata, hinubog na ako ng mga sinaunang guro na protektahan ang balanse ng oras at espasyo. Ngayon, ako na lamang ang natitirang pag-asa laban sa paparating na kadiliman. Sa loob ng pintuan, bumungad sa akin ang isang labyrinth, isang masalimuot na halimuyak ng mga anino. Ang hangin dito ay malamig at parang may pumapait na alingasngas. Ang mga pader ay tila nabubuhay, gumagalaw at umaaligid sa akin sa bawat hakbang na aking ginagawa. Ang mga anino ay sumasayaw sa paligid.
naglalaro sa aking isipan, nag-aanyaya sa akin na magpatuloy. Sa aking paglalakbay sa loob ng labyrinth, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga hakbang. Ang paligid ay tila puno ng mga alaala ng nakaraan, mga bulong ng mga mandirigmang nawala na sa kasaysayan. Arvin, isang pabulong na tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ikaw ang susi sa pagtatapos ng lahat ng ito. Sinundan ko ang tinig hanggang sa narating ko ang isang silid na puno ng mga lumang scroll. Sa gitna nito ay isang altar, at sa altar ay nakalapag ang isang lumang kalendaryo, kumikislap sa liwanag ng apoy. Ang kalendaryo ay naglalaman ng mga tanda ng mga susunod na yugto at kapalaran ng mundo. Akin itong kinuha, at sa paghawak ko nito, bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng aking mga ninuno, ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang mga sakripisyo. Ang bigat ng responsibilidad ay parang isang alon na bumagsak sa akin. Habang sinisiyasat ko ang kalendaryo, naramdaman ko ang presensya ng isa pang nilalang, isang anino, na tila nag-aabang sa aking bawat galaw. Arvin, sabi nito, ang iyong oras ay malapit ng magwakas. Ngunit bago iyon, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang anino ay unti-unting nagpakita sa akin, isang anyo ng isang matandang mandirigma, si Kael, ang pinakamatapang na tagabantay ng kalendaryo noong kanyang panahon. Kael, tanong ko, ano ang iyong ibig sabihin? Mayroong lihim na nakatago sa kalendaryong iyon, sagot niya. Isang lihim na magbabago sa lahat ng iyong nalalaman. Ang kadiliman na ating kinakalaban ay hindi isang puwersa lamang mula sa labas. Ito ay bahagi ng ating sariling mga pagkatao. Sa kanyang mga salita, unti-unting bumukas ang aking isipan sa katotohanan ng mundo. Ang kadiliman na aming nilalabanan ay hindi isang estranghero, kundi isang bahagi ng bawat isa sa amin. Ang labanang ito ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob din ng aming mga puso. Ngunit bago ko pa man masiyasat ang lalim ng kanyang sinasabi, biglang nagbago ang paligid. Ang mga anino ay naging mas malikot, mas mabangis. Ang labyrinth ay nagsimulang magiba. Ang mga pader ay nagbagsakan, lumilikha ng isang tunel patungo sa kawalan. Arvin, sigaw ni Kael, isang desisyon ang kailangan mong gawin. Sa harap ko ay 200, 100 patungo sa liwanag, at 100 patungo sa kadiliman. Ang kalendaryo sa aking kamay ay naging mas mabigat, tila nagsusumamo na magdesisyon na ako. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay naging isang siglo. Sa puntong ito, isang pahayag ang bumalot sa akin. Ang tunay na laban ay hindi sa pagwawasak ng kadiliman, kundi sa pagtanggap nito bilang bahagi ng ating pag-iral. Ngunit paano ko magagawa iyon? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang kadiliman ay nasa loob ko rin? Ang labyrinth ay patuloy na naglalagablab. Ang mga anino ay nag-aaligid sa akin. Isang hakbang lang ang kailangan upang piliin ang aking landas. Ngunit ang tanong, saan ako pupunta? Ang oras ay hindi na naghintay. Kailangan ko nang magdesisyon. Ngunit sa pagpili ko ng daan, isang pahayag ang bumalot sa akin. Hindi lahat ng liwanag ay tama, at hindi lahat ng kadiliman ay mali. Ang tunay na laban ay nasa pagtanggap at pag-unawa sa kung sino tayo. At sa paglapit ko sa pintuan ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ako ay mandirigma, ipinanganak tuwing leap year, at sa labanang ito, ang huling laban, ako ay magiging higit pa sa aking inaakala. Ngunit sa likod ng pintuan, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tunay na kalaban ay nakatago sa likod ng mga anino, naghihintay, nagsusumamo. Ang kanyang anyo ay katulad ng sa akin. Ako ay lumaban, hindi sa iba, kundi sa aking sarili.